Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magsimula ng ating topic for reaction and opinion, nais ko lang pong i-flex ito, Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At shout out at pasasalamat sa lahat ng ating channel members at ganun na rin po sa mga nanonood ng ating video premieres, whether you are in a live, yung sa chat box or nagre-replay. Maraming salamat po sa inyo. At ang topic po natin mga kababayan ay itong continuous na usapin sa confidential fund. Kasi may bagong update po dyan. May mga ngaw-ngaw. May tumatahol kasi hindi napagbigyan. At meron naman napagbigyan, umaaray pa rin, no? Pero very positive po ang pag-aray. Ito po ang nakikita nyo na parang martir ka ba? Martir, no? Martir. Mamaya mukhang yung pangalan niya rhymes with martir. Pero unahin natin muna tong mga boring stuff. Yung mga meteor, doon na lang sa mamaya yung mga nakakaisang oras na tayo. Para yung mga asong ulol ni Sara Duterte mag-aalisan na, may maire-report doon sa kanilang mga amo. Binabanatan ka ni Toki, wala ka daw bibig, magaling ka lang magsalita sa mga speech mo, doon ka bumabanat, Pero pagdating sa CIF mo, hindi mo kayang ipaglaban, Iba pa yung nakikipaglaban sa'yo, Diba? Ito muna. Sabi dyan sa Manila Bulletin, ahead of BICAM, Co says confidential fund realignments in 2024 budget a done deal. So pinangungunahan na ni Co, no? Kasi yan, kailangan pang pag-usapan nila sa bicameral, no? Kailangan yung Senate at House mag-a-agree dyan para at least pag yan nag-agree na sila on this line item, blah blah blah, isasubmit yan sa presidente for signature. Pero sabi ni Co, done deal na daw. Ang galing naman pala nito. Paano niya nasabi yan, ha? Okay, ito. This after the small committee in the House of Representatives announced on Tuesday afternoon, October 10, that 1.23 billion worth of confidential funds will be realigned in dun sa proposed budget. Okay, ito sabi niya. Noong nag-announce kami ng will realign the confidential fund, nag-agree ka agad. Nag-bow down ka agad ang Senate. Bow down ka agad pala ang Senate. Gusto rin ng Senate na i-realign yung 1.23 billion na confidential fund ng mga ilang ahensya, lalo na dyan yung, alam nyo na, yung hindi maibukang bibig. Diba? First time po yan na nasabi ng Senate, will follow what the House said. And sabi din daw ni yung favorite nyong senador, no? We will follow our colleagues. That's their decision. So parang, it's like, I think it's already a done deal. So you think. So yun po, yung sinasabi ni Ko. Yun yung kanyang opinion. Yun yung kanyang I think. Sabi niya, so, I think. Di pa parang kayo. Parang sinabi lang ni Ai Chang, okay na. So iisipin naman ni Sweet Spicy, okay, it's a done deal. Ganon. Pero, maya-maya, nung gagawin na, biglang nagbago ang isip. Kasi, moody. Moody si Ai Chang Diba? Moody siya. Ay, teka, nagbago ang isip ko. Diba? Ganon. Eto, tinan nyo, mamaya meron yan. Meron po na meron yan. So, sabi niya, ahead of bicameral, no, yung pag-uusap nila, sinasabi ni Ko na done deal na. Wala na. Hindi na maibabalik pa yung mga confidential fund nung mga tinanggalan nila. Lalong-lalo na yung favorite nyong Vice President na hindi maibukang bibig. No? Si Pangulong Marcos sa DA, walay. Hindi rin na ipaglaban. Kasi sabi ni Cynthia Villar, ibalik nyo na lang, ayaw kong makipag-away kay Tulpo. Anak ng Siopa, biruin nyo yun, Ayan ang magandang leader. Kumbaga, wag nyo nang lusubin.
Surrender na lang tayo. Di ba? Oh, parang yung sinasabi nung dati yung presidente na ibigay na lang daw sa Chekwa yung West Philippine Sea. Weh! Ibigay na lang daw. Siguro malaki ang kinubra nun sa China. Nung malaki utang nun sa China, kaya binibigay na lang yung West Philippine Sea. Hay, kayo mga kababayan, alam nyo na. Sa mga darating ng mga eleksyon, alam nyo na gagawin ninyo. Sino ang mga traidor, sino ang mga pipi at bingi tungkol dyan sa ating ano. O, ito maganda. Next, Manila Bulletin. Kay ko pa rin tayo, Elizalde ko. Loko-loko to si ko eh. Sabi niya, I think it's a done deal. Pero di pa sila nag-uusap. O kumbaga, pinipreempt niya na. Okay, tapos sabi niya, yung ibang pera dyan, na nanggaling doon sa inyong magaling na BP, ilalagay namin sa Pag-asa. Sa development ng Pag-asa. Kasi daw, nakita niya, mukhang may potential yung Pag-asa Island for tourist spot. O ayan, anong sabi niya sa Manila Bulletin? Co envisions Chinese tourists in Kalayaan once islands becomes PH Maldives or Maldives o whatever nabasa nyo dyan. Maldives? Maldives? Ewan ko. Basta daw magandang tourist spot. O, yun daw ang potential niyan. Pagagandahin nila yung Pag-asa Island. Pero, ang problema, hindi pala Pilipino ang gusto niyang maging tourist doon. Hindi pala mga ibang banyaga, mga western countries. Envisions Chinese. Kapwa niya incheck putragis na. Para pala, pagagandahin niya pala ang Pag-asa Island sa pera ng mga Filipino taxpayers money para sa mga Chekwang tourists. Mga Chinese lang pala. Gago ka ko ah. Ikaw ah. Porkit mga kapangalan mo. Mga kababayan, tandaan nyo pangalan nito. Baka ito traidor din tong animal na to. Miray mo ko. Tapos Chinese ang papupunta. Once Chinese. Discriminatory ka. Hayop kang inchik ka. Walang ya ka. Sabi ko na eh. Duda ako sa last name mo eh. Pasensya naman ha. Xenophobic na ako. I have a xenophobic feeling pagdating sa mga inchik last name eh. Ko, ang, ni hao, mga poteng gening, inang inchik, ganyan. Walang yaka. Gagamitin mo lang pala ang taxpayers money. So ito sabi niya, so we were seeing a potential of not only making it more friendly and maybe we can also attract Chinese tourists to go there. Langya ka. Siguro sa Maldives, ang mga naandun lang ay mga Indian. Kasi, yung Maldives daw, nakalagay sa Indian Ocean. Walang ya kayo, bebenta rin nyo lang pa, ibebenta rin nyo pala sa Chinese ang Pag-asa Island, pagagandahin nyo pa. Mga gunggong kayo talaga. Pwede ba pakisipan nyo yung si Ko, pabalik ng China, Ko? Sino pa? Sino pa? Ha? Sama nyo na si Lobin. Visit. Naasar ako. O, eto na mga kababayan. Di ba sinasabi nung inchik na si Ko, na si ito daw DICT tinanggalan nila ng confidential file. Kasama yan eh. Sinabi ko sa inyo kanina eh. Di ba? Yung magaling yung BP, si Pangulong BBM, si DICT, si DFA. O, wala rin siya. Meron pa isa eh. Kalimutan ko eh. No? Ngayon, nagrereklamo po ang DICT. Sinabi ko rin sa vlog ko yan eh, no? Na 50-50 ako sa DICT kasi ito Information and Communication Technology. Bakit mo siya tatanggalan ng confidential funds? Kailangan nila yan. Kaso sabi nung Makabayang Black si dinosaur na na Castro, mag-hire ka na lang, labor force. Mas lalaki pa ang budget mo. Eh kung mag-hire ka lang dyan ng hacker na may retainer's fee. Di ba? Yung hacker versus hacker. Kasi na-hack yung PhilHealth. Sinisisi nila ang DICT.
di ba ang PhilHealth, matagal nang may problema yan. Putya, bago pa pumasok ang DICT, may problema na ang PhilHealth. Ngayon ginamit yun ni Dinosaur Castro para tanggalan ng confidential fund itong DICT. Hindi niya ba naiisip? Talaga tong Makabayan Black, Wala Talagang sabi nila, tatanggalan namin lahat kayo ng pondo na merong kinalaman sa security and intelligence. Ibigay nyo sa health. Gago ka pala, tingnan mo yung PhilHealth. Ibigay nyo sa education. Gago ka pala Ang namamahala doon, yung BP mo Siguro iniisip nila, mahina naman yung BP na yan Tanga-tanga yan. Lagyan na natin sa health, sa education. Para pag tirahin ulit natin siya. O di ba naka 1-0 ng Makabayan kay Sara Duterte. Pagdating next year education, saan mo ginastos ito? 2-0, hindi makabuka ng bibig Pasensya naman yung mga Sara Duterte supporter diyan, nauna kayo di ba? Sinimulan nyo ako Tapusin na natin tong laban nyo. Pabukahin nyo muna ng bibig yung lola ninyo. Mamaya ha, ito mamaya madudurog pa kayo dito. 'Di ba? Ito ang sabi nung 'di ba, binasa ko na yan title, nagpupumilit po ang DICT na manghingi ng confidential fund. Ito na lang at a glance na lang. Si Uy na naman. Putya. Talaga yatang inaasar tayo ng mga Chekwa, mga kababayan. Si Ko. Uy ko. Sino pa ba susunod dito? Uy, emphasize that the decision is actually announcing to the world that we are not interested in protecting our cyber borders. Correct. Ako, agree ako dyan. Hoy, Ko, ibalik mo yan. Let chika. Di na mo, kababayan mong inchik yan. Talagang wala talaga. Wala na tayong magagawa. Kaya pala yung dati yung presidente give up na. Kaya sabi niya, ibigyan niya lang sa mga inchik yung West Philippine Sea kung totoo man yun Kung totoo man yun. Kung totoo man yun na sinabi niya. Kasi alam niyo na, maraming nagpapalaganap ng mga fake quote card. Pero kung totoo man yun, yun ang sinabi niya. Pero kung hindi totoo yun, hindi totoo. Di ba? Sabi kaya pala yung iba sabi, wag nyo nang pansinin ng West Philippine Sea. Kasi 7% lang naniniwala dyan, Kaya pala ang daming ahensya ng gobyerno na puro inchik na. Uy, Ko, ang, tansing ko. Alam nyo yung tansing ko? Diba, combination yan ng larong tatsing. Yung tatsing, pitcha-pitcha. Tatsing, Ko. Nakapaglaro nun, yung touching, yung pitcha ng mga Coke, Pepsi, 7-Up, Orange, kukunin mo yon. Tapos alog-alog, o kaya yung bato na lapad sa square, lalaro kayo. Ang magagaling dyan yung kuya ko, pati Tex, kuya ko magaling dyan Nakakamiss yung kuya ko Ito pa, to support his argument, the DICT chief cited the recent ransomware attack incident on the Philippine Health Insurance Corporation, the country's cybersecurity, suggesting that it allocated from a regular budget, they could potentially rebuild the country's security level to cyber criminals. Okay, sige. Bigyan nyo na kasi yan. Kasama yan sa information technology natin. Ba't di nyo bigyan ng intelligence or confidential fund yan? Ngayon kung ginastos sa mali ni Uy, kung binigyan niya dun sa Chekwa, ayun, pwede nyo siyang kasuhan. Parang si Ko, gagamitin yung ibang confidential fund pala para pagandahin ng Pag-asa para sa tourist Chinese. Sa bagay, iniisip niya, wala namang pera yung mga Pilipino dyan. Diba? Kami lang ng mga inchik ang mayayaman. Mong pupunta doon sa Pag-asa Island. Kaya nyo bang bumili ng ticket ng Cessna plane? Okay. Di pumunta na nga ng Boracay, di nyo pa kaya di ba? Kami na lang ng mga inchik. Sa bagay, amin naman ang West Philippine Sea. Talaga. Nambuburaot na lang tayo dito, mga kababayan, Eto na. Manila Bulletin again. Eto na. Kasi di ba may BICAM yan.
House pa lang naman yun yung tapos. So sabi nga ni Ko, no? Naku, nasi-xenophobic ako. Parang ayaw kong banggitin ng last name nito. Punyeta. Mag-uusap pa sila ng Senate. Okay? Ito ang sabi ng mga senator tungkol sa confidential fund ng DICT. Senators assert need to give DICT, DOJ, Compi funds to boost fight versus cybercrime. Correct. Tama naman yan. Senators on Wednesday, October 11 had expressed their support for ample lang naman. Maski na konti, no? Ample, the word ample rhymes with apple. Hindi po. Ample means maski na konti, basta meron. Ample confidential intelligence fund for the Department of Information and Communication Technology and the DOJ, yan ang sabi nila, to boost the government fights against cybercrime. Sino nagsabi niyan? Si Senator Sonny Angara, chairman of the Senate Committee on Finance, said there should be funds allocated to fight cybersecurity threats for the DICT, whether it is in a form of confidential funds or maintenance and other operating expenses. Nakita niyo? Nakita niyo yung binlog natin kahapon kung saan nilagay yung ibang confidential fund ng House. So, kung napanood nyo yon, naintindihan nyo ito. Yung MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Sinabi na rin mismo ni Angara, whether it is in the form of confidential funds or MOOE. Yung inyong BP na siyang secretary ng DepEd ay may 150 million na MOOE. Gets ninyo? Kasi other operating expenses. 'Di ba? Oh. Para-paraan lang naman yan Mga accounting terms lang yan. Even though I'm not accountant, I'm not pretending to be an accountant. I'm not an accountant. Pero kung iintindihin nyo yung word na yan, maintenance and other operating expenses. Di ba? Ito pa sabi ni Angara. Angara concedes that cybercrime is now the new form of warfare that the government should be prepared to fight head-on. You can paralyze a government online. So, yun ang mga dapat tingnan natin. Okay. Payag ako. Payag ako. Kaya, ito pa sabi ni Ejercito. Likewise, reiterated his belief that CIF should be given to Department of Agencies that deal with national security. Correct. Sa tingin ko po, ang DICT is also an agency that deals with national security. Kasi itong cyber threat, di ba? Gusto nga nating lagi tayong nasa internet, lagi tayong nakabalita kay Marites, kay inyong mga dabar cards, yung mga ganyan. Bigyan nyo yan. Kinakailangan natin yan. Agree po ako dyan. No? Ito pa nagsabing isa, another Manila Bulletin, karamihan po Manila Bulletin, no? No-brainer, Villanueva vows to fight for DICT's confidential fund. Ayan, Ivan, ha? Pinaglalaban ka na ng mga senator. Meron ka ng kakampi. Kaya pagdating ng bicameral meeting nila, probably, hindi dandil yung ginawa ni Ko. Pero kababayan mong inchik, tinabla ka, ganyan ba kayo? Sabagay, marami rin Pinoy dyan, di ba? Si Lobin nga, tinatabla tayo joke lang baka mapikong kayo. Pero kung pikong kayo, di pikong kayo, sorry naman. Eto po, Senate Majority Leader Joel Villanueva said on Wednesday, October 11 that he will fight for the confidential funds of the DICT. This was after the agency was stripped of its confidential fund under yung budget nga po. Yan. Kaya the small committee tasked to collate individual amendments of House members to the 2024 GEB, yung General Appropriation Bill recommended a total of 1.23 billion in a confidential funds be realigned in the budget measures. For his part, Villanueva said that it is a no-brainer to empower the government's cybersecurity measures due to a rampant cybercriminal acts being perpetrated recently. Tingnan nyo, yan ang ginawa ng Makabayan. Tatanggalan mo ng cybersecurity ang bansa. Di ba hindi lang naman sila sa mga arms o whatever sakali? Ang dami pong mga leftist na mga media
Yan ang dapat tuunan. Cyber security, tatanggal mo ng security budget ng confidential fund. Oh, di po ba? Tama yan. Kung ano man po ang dahilan ni Villanueva, umaayon siya na dapat bigyan ng confidential fund ang DICT. O ayan ha, uy, may kakampi ka na. Tiyak kaya mabibigyan yan. Kaya yung sinasabi ni Ko na dandil na, pagdating sa BICAM, tiyak yan. Hindi dandil yung sinasabi mo, masasampal ka. Pero huwag mong gamitin yung pera ng taong bayan para sa tourist ng China ha. Mokong ito, dinidiscriminate mo yung mga Pinoy. O eto naman. Matawa talaga kayo dito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung last name niya, rhymes with martyr. Ha? Kasi ito, binigyan ng malaking confidential fund. Pero, sabi niya, bawasan nyo. Diba? Martyr. So, sino yan? O, balita ng GMA News Online. Martires. O di ba rhyme? Martir res. Talaga naman ang galing mo, Ombudsman. Martires as Senate to limit Ombudsman confidential fund to 1 million. Piruin nyo. Mamaya sasabihin natin paano mo ibibigay yan. Ombudsman Samuel Martires. Ang ganda pala ng pangalan ni Ombudsman Martires eh. Propetang propeta. Samuel. Di ba? Sa Bible, ang gandang pangalan niya. Prophet Samuel, who castigate King Saul. I told you. God told you. Sabi niya, di ba? Ganyan si Samuel eh. Di ba? Has requested the Senate Finance Committee to limit his office confidential funds to 1 million for fiscal year 2024 and 2025. Martires made the formal request through a letter dated October 6, addressed to Senate Finance Committee Chair Sonny Angara. Consistent with my earlier pronouncement before your committee, I would like to officially request that, notwithstanding its investigative function, that the Office of the Ombudsman be appropriated the amount of 1 million for its confidential and intelligence fund. Tama, ang galing ano? Pero mo, pinapabawasan niya. Kasi siguro yung budget na binigay sa kanyang 5 milyon, sa tingin niya, sobrang taas yun. Di po ba? Sabi pa nga dito, yung ibang balita, Martires challenge to follow DFA, DMW's rejection of confidential funds. Yung DFA at DMW, nireject daw nila yung kanilang mga confidential funds. O, di ba? Pero sabi ni Ko, tinanggalan nila yung DFA. Nireject naman pala. Di po ba? O, ito pa. During the budget deliberation both in the Senate and the House of Representatives, Martires said that he is amendable to the deletion of confidential funds lodged in his office if it will only taint, tingnan nyo, the reputation of the office and of the Ombudsman and its officers. Correct. Kasi itong confidential and intelligence fund, ginagamit to ng mga makabayan, mga lefties eh. To malign nyo. Sasabihin na, audit mo yan, saan niya ginamit? Graft and corruption yan. Hindi mo naman ginawa yung mga bagay na yun. Nireport mo ng tama sa COA. Pero, imamalain ka. Kasi nga, may gusto silang gawin sa'yo. Gusto nilang patanggal ka, ganyan. Hindi ko na po ididepensa yung inyong BP. Bahala kayo dyan. Martires said the deletion of such budget proposal won't affect the functions of the anti-graft body. On the matter of confidential funds, I'd like to be the first from the investigating agency to request Congress that if it will, as I have been saying, it will only taint the reputation, the integrity of the office, as well as the Ombudsman and its officers. They'll not have confidential funds during my term of office. I think we can survive without the confidential funds. O remember, the same narrative with your BP? Tapos, ngaw-ngaw kayo. Mga asong ulol ni BP, nagngangaw-ngaw. Ito pa sabi niya. I can always smile at my friends and probably treat them for over a cup of coffee. We can do that for us. Nakukuha lahat naman ito sa pangiti-ngiti sa kape, di ba? Sa mga PR.
Ganun lang naman yan eh. Hindi naman kailangan gastusan lahat ng pera. Correct! Ang galing nitong si Martyr Res. O, di ba? Ang galing. Bilib ako. Sana ganyan. Ganyan ka-positive. No? Ganyan ka-optimistic itong mga asong ulol nitong si BP Sara Duterte. Piruin nyo. O, ngayon, Ombudsman Samuel Martires, saludo po ako sa inyo. Ang tanong, meron ba kayong rekomendasyon kung kanino ibibigay yung remaining confidential fund ninyo? Sa akin meron. Bigay nyo doon sa hindi makapagsalita, yung may bukang bibig niya. Yung I live up to the discretion of the Congress. Para naman po, masaya po yung mga asong ulol niya. Hindi na po magdadakdak. Di po ba? O, ganon. No? Biruin nyo, pa-smile-smile lang. Pa-kape-kape, pa-PR-PR. Ang sarap siguro kausap nitong si Ombudsman Samuel Martires. Ombudsman, sana makapagkape tayo, no? Diyan po sa, sa Glorieta. Masarap daw ang kape dyan. Alam ko sa may coffee bean. Ayoko nung kape na Starbucks. Mapakla. Sorry naman. Okay? O, saludo po, Ombudsman Martires. No? Pero dun sa isa, thumbs down. Leche yan. Okay, ito po. Ito na yung the meteor part. No? Sa akin, meteor ito eh. Paano? Yung pong inyong dating presidente, no? Yung pinalitan ng Pangulong Bongbong Marcos, merong nagngaw-ngaw din siya. Nagngaw-ngaw siya. Hinamon niya po. Hinamon niya ang Kongreso na mag-full audit. Hindi ko na po dito ipapakita yung video nung nation building na palabas. No? Nation building daw sila. Ayan. Sinabi niya, hinahamon ko, ikaw Romualdez. Sabi niya, ito po. Ito, sabi niya ha. Teka muna, bago ko basahin yan. Bakit siya nagngangaw-ngaw? Siyempre, the father's love for his daughter. Diba? Siyempre, ang mga magulang, proprotektahan ang mga anak. Ito lang po ang ginagawa ng inyong dating Pangulo na sinundan ng Pangulong Bongbong Marcos. No? The name should not be mentioned. Yung po yan. Kasi baka tayo na naman ay atakihin nung mga attack dog nila. No? Ngayon sila po ang nag-iingay. Piling nila kinawawa sila. Kinawawa ako, tatay. Di ako binigyan ng confidential phone. Yun. Ngayon, siyempre, umiyak na yung anak. Alam nyo naman, pag umiiyak ang mga anak natin, nagiging tayo, yung lahat ng love and care ibibigay natin. Tapos kung naapi pa, kailangan mong malaman to. Kailangan mong maipaghiganti ang iyong mga anak na umiiyak, kinawawa. Ngayon, ito po sabi niya. Hindi ko na po babasahin yan. No? Basahin na nga natin. Nakalagay dito eh. In an interview in SMNI Tuesday evening, Duterte defended his daughter, Vice President Sara Duterte's 500 million in confidential fund under the proposed 2024 budget, saying she will use the funds to implement mandatory reserve officers training course. He also claimed that Romualdez is swallowing. Nilalamon daw ni Martin Romualdez ang pork barrel funds o yung discretionary and that the COA should concern itself with that. Talagang pinaratangan na si Martin Romualdez. Nilamon mo ang pork barrel funds. Ikaw ang may kasalanan kaya umiiyak ang anak ko. Kaya walang 650 million confidential pa ng anak ko. Dahil gagawin niya daw yan, i-implement niya sa mandatory ROTC. Ayun, kaya naman pala. Kaya huwag nyo nang ipasayan. Hindi na kailangan pang magdaldal ni Robin, ni Bato sa mandatory ROTC. Gagawin naman pala ng magaling ninyong BP. She will use the funds to implement. Hindi nyo na kailangan ng batas.
Oh, ngayon, hindi ko na didepensa nito. Bahala na po dumepensa yung mga kanya. May sasabihin sana akong pandepensa sa kanya. Kaso naisip ko, pag dinipensahan ko, titirahin ako ng mga Duterte. Hindi na. Di po ba? Di ba? Doon pala niya gagamitin yung 500 million eh. Bakit pinaglalabang pa para maisabatas itong dalawang na ito, mga langaw na ito? Di po ba? Pala sa mandatory ROTC? Anak ng siopaw naman, Martin. Anong ginawa mo? Nilamon mo yung 500 or 650 million CIF ni entitled Sara Duterte? Ayan, pinagalitan ka ng tatay kasi pinaiiyak mo yung anak niya, inapi mo. Kasalanan mo to. Ayan, binanatan ka ng matandang Duterte. This Romualdez, speaker, yan ang, sige, bigay ng sa congressman. Pinabusog niya lahat. Busog-busog pala lahat kayo dyan. Pati pala ikaw, Paulo Duterte. Busog-busog ka pala. Kayo pala ang kumain ng 650 million. Walang hiya kayo. Matatakaw kayo. Yan ang sabi ng tatay mo. Ayan, Bigay ng sa congressman. Binusog niya lahat, ha? Lahat. Lahat ng congressman. Pati si Sandro. Batang payat ni Sandro. Bakit ang payat ni Sandro? Binusog pala. Ikaw kambala. Walang yaka. Binusog ka pala ng pera ni speaker, pero bakit ang payat mo? Ha? Pero sabi ko, mag-audit tayo. Yan. Yung pala. Because speaker is poised to be or to run for president. Paniniwalaan nyo pa ba ito? Paniniwalaan nyo pa ba yan? Nagngangaw-ngaw na lang yan eh. Yan. Ha? Ayan po ang sabi niya. Yan ang sabi niya. Kasalanan mo to, Martin. Binusog mo lahat ng congressman dyan sa pork barrel na yan. Pero hindi mo maibigay ang 650 million na hinihingi ng anak ko na CIF. Hinihingi ba? Di ba nag-request lang? Anong sabi ng anak mo? Ha? I will leave to the discretion of the Congress. Di po ba? Tapos nagngangaw-ngaw kayo. Nung hindi kayo napagbigyan, kung ano-ano nang pinagsasabi ninyo. Pero sa sakali lang, napagbigyan kayo, anong gagawin nyo? Siyempre, high praises sa Congress. Pero pag hindi napagbigyan si entitled, sira na. Sama anak mo dyan. Sama anak mo dyan, si Paulo Duterte. Kasi sinabi mo, pinabusog niya lahat. Inisip mo ba yung sinabi mo? Umiiyak yung unika iha mo. Hindi pala. May pala siyang pangalawang anak na babae pa. Umiiyak yung panganay mo na babae. Pero hindi mo alam, nasagasaan mo yung pangalawa. Hindi ba importante sa iyo yung pangalawa? Si Paulo Duterte? Nilahat mo eh. Binisog niya ang sa congressman. Binusog niya lahat. Tanga. Maniniwala ba kayo diyan? Dahil lang sa galit niya, At ito po ang sinusundan ng mga atakdog nitong mga to. Ngayon, ano po ang sabi? Ano ang sabi? Pinutol ko lang para hindi nyo makita yung title. Kasi, sumagot po ang Kongreso dyan. Yan, GMA News Online. Secretary General to Duterte. House is spending above board under Romualdez. Pag sinabi nyong above board, may pahintulot. Legal. Ha? Di po ba? Ayon sa batas. The House of Representatives on Wednesday said that its public fund expenditures are all above board as certified by the Commission on Audit. Na-audit naman na pala eh. Ano pang audit ang titignan mo? Basahin mo yung audit ng COA. Tapos sabi niya, I will ask all the police na ganito. Tanga, i-ask mo na lang lahat ng taxpayers. Namili ka pa ng mga profesyon. Di ba? Pasensya naman. Wala. Give up tayo dyan eh. Kasi yung anak niya hindi makapagsalita eh. Ang sinabi lang, I will leave to the discretion of the Congress. Tapos hindi na pagbigyan, nagngangaw-ngaw sila. Tinitiran nila ang Congress. Di ba?
after former President Rodrigo Duterte's comment that the chamber's leadership was swallowing. Nabubulol ako dito. Punyetang mga ano to. Swallowing pork barrel pants. O ayan. Quote, the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez is in agreement with former President Rodrigo Roa Duterte that government expenditures should be transparent and fully auditable. As per the latest COA report released by only October 2nd, the House of Representatives has no disallowance, no notice of suspension, and no notice of charge. O yung po ang sabi ni House Secretary General Reginald Velasco. Ibig pong sabihin, pasado kami sa COA audit. O ayan, Rodrigo Roa Duterte, the greatest president of the Philippines, nagngaw-ngaw na nagswaswallow ng pork barrel ang lahat ng congressman dahil kay Martin Romualdez pinalamon niya. O kayo dyan na mga congressman, ikaw makabayang black. O sige, tirahin nyo na yan. Pati anak niyang si Paulo Duterte lumamon din ng pork barrel kasi yan ang sabi ng tatay mo, Paulo Duterte. Binasa ko lang, inanalyze ko yung sinabi niya. Lahat sila, o di lahat kayong congressman, o wag niyo akong sisihin. Pati ikaw, Sandro, ha, hindi ka tumaba dyan, ha. Payat-payat mo, ha. Siguro panay ang jogging mo, no? O ito, idagdag natin ito sa Abante Tonight. Di ba nakaka-high blood? Hindi lang napagbigyan yung kanyang di ba? Ito na lang, kantahin na lang natin sa kanya. Oh. Ganito na lang kantahin mo yung kanta ni Bon Jovi. Living in a Prayer. Oh? Living in a prayer, take my hand. We'll make it out. Ano? We'll make it out, I swear. Oh, living in a prayer. Ayan. Diba? Kahit na anong hirap mo, wala kang confidential fund, manalangin ka. Baka maawa sila sa Bicam. Take my hand. Take mo yung hand, diba? Diba yung minsan naalis ang Pangulo, mag-state visit ba yun? Sa airport? Diba? Bati na kayo ni Martin. Sabi ko na merong ganun eh. May mangyayaring ganun eh. Meron akong suspetsa eh. Eh kaso, hindi na pagbigyan. Ayun. Naunahan ng Makabayang Black. Niluto siya ng Makabayang Black. Di niya na-depensahan. Ayun. Bye-bye, Con-F. Bye-bye, Blue Bayou. 650 million Blue Bayou. Bye-bye. Kumbaga eh, sabi ng Makabayang Black sa kanya, 500 miles, 500 miles, 500 miles away from home. We're 500 miles away from you. Yung 500 million mo, nasa 500 miles away from you na. Mabuti nga sa'yo. Let's kayo. Kasalanan to ng mga asong ulol mo. Di ba? Hindi ko naman sinasabi ang pagbawalan mo ang mga asong ulol mo. Continue lang kayo. Di po ba? Continue nyo ang kasiraan ninyo. No? Oh. Tingnan nyo ha, pag nagko-content ako dyan sa magaling yung BP, wala. Walang views. Paano? Lahat sila nagalisan. Ayaw nilang marinig yung sasabihin ko. Biri mo, dinipensahan ko. Ayaw nilang marinig yung depensa ko. Kung gusto na sirain ko, dito. Oh. Kamara. Bukas ang libro sa COA. Oh, yan pala eh. Oh. Rodi, bukas naman pala eh. Oh. Oh, bukas ang libro. Sige na, puntahan nyo na ang COA. Laging bukas po ang aming libro sa COA. O ayan, tinan nyo, walang tinatago. O baka kayo ang may tinatago. Di po ba? Walang ganon. Hindi lang napagbigyan eh. O. The House has no confidential and intelligent funds. All line items in our budget are subject to regular accounting and auditing rules and regulations. Laging bukas po ang aming libro sa Commission on Audit. O yan. Because, Rodi, you open your mouth too early without doing a research or an investigation. Di po ba? Para lang may masabi kayo dyan sa inyong show na kung ano man yung show mo, ha? Eh para ma-appease mo yung mga followers nyong mga asong ulol. Ayan. Oh.
Ito pa yung sinabi nila sa GMA News Online, di ba yung sinabi ko kanina, sama natin to. VP Sara Duterte to use Intel funds for mandatory ROTC. Ayun po yung sabi ng kanyang tatay. Ha? Binasa ko ang rasyonal. Anong plano niya? Unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because binigay mo na sa akin. Then I just make it public. Gamitin niya ang pera, it's only 125 million. Gamitin niya sa mga BMT, palakasin niya sa high school. Pati balik talaga yung ROTC. Pinilit niya, make it compulsory. Bakit hindi niya yan sinabi? Bakit hindi niya yan ibinukang bibig niya, sinabi niya dun sa Senate? Bakit niya sasabihin na I leave to the discretion of the Congress? Gusto niya pala to. Ang ganda naman pala mga kababayan ng gusto niyang gawin ng plano niya. Why you did not fight for it? Why? Di po ba? Iyan naman ang ganda ng plano mo pala BP. Bakit hindi mo pinaglaban? Bakit hindi mo sinabi doon sa loob ng Senate? Kasi magbabaycam yan Di ba? During that yung plan, courtesy, yung parliamentary courtesy, dapat inavoid mo na lang yun. Sabi mo, Kong, no, I have to sit down and, talagang i-assert mo na gusto mo Yun ang kulang Tapos nung hindi kayo tinanggalan ka, yung mga asong ulol mo, ng mga idiota, idiots, ngaw-ngaw. Hindi nila naintindihan yung sinabi mo. Hindi mo pinaglaban Tapos may spokesperson ka ngayon, tatay mo, ayan, pati siya matitira. Di po ba? Yun lang. Magalit kayong mga Duterte supporter sa akin. Nauna kayo Nauna kayo, sa totoo lang, nauna kayo. Defender ako ng Duterte pero tinira nyo ako binaboy nyo ako Kasalanan nyo to. Wala man akong pakialam kung mag-unsub kayong mga DDS sheets kayo. Yung tawag sa inyo, di ba? Mga DDS sheets. Mga hayop kayo Pero inyo kakampi nyo, tinira nyo. Ano kayo? Balasubas? Mga traidor kayo. Yun lang masasabi ko sa inyo. Wala nga kayong statement dyan sa West Philippine Sea. Kung totoo man yung sinabi ng Pangulong Duterte na ibigay na lang ang West Philippines sa China, sino traidor? Di po ba mga kababayan? Ayan lang po, no? Hindi natin pahahabain. Baka marami pang mga espiya dito ng mga nauulol. Di ba, Ai-chan? Di ba, Lulo? Ikaw dyan, Priscilla, ha? MIA ka na. Ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.